Bawa kwartawab abay hawa. Kal halal hawad abay hawa lahayam. Basa masyayak ti hawasay. Bahasam raw kakadas. Kwam yasarala elda oper Maharlika Philippines. Tawada abay hawa. Yaman. Okay? Nandito na tayo sa chapter 40. The book of Jasher. Chapter 40 will be our study. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 40, verse 1 to 52. At dinala ng mga anak ni Israel ang lahat ng samsam sa gaas at lumabas sa bayan sa gabi. Sila ay lumalabas na naglalakad patungo sa kastilyo ng Bet-Corin. At ang mga naninirahan sa Bet-Corin ay pumunta sa kastilyo upang salubungin sila. At nang gabing iyon ay nakipaglaban ang mga anak ni Israel sa mga naninirahan sa Bet-Corin, sa kastilyo ng Bet-Corin. At ang lahat ng nananahan sa Bet-Corin ay mga makapangyarihang lalaki. Isa sa kanila ay hindi tumakas mula sa harap ng 1,000 lalaki. At sila'y nakipaglaban sa gabing yaon sa kastilyo. At ang kanilang mga hiyawan ay narinig ng gabing yaon mula sa malayo. At ang lupa ay nayanig sa kanilang hiyawan. Okay. Ang tindi ng hiyawan sa mga taga Bet-Corin. Pati lupa na yanig sa lakas ng hiyaw. Tapos, magaling pa naman sa labanan to, makapangyarihan. Dahil ang isang lalaki pwede lumalaban ng 1,000 katao. 1,000. So magagaling talaga to. Ito yung pinakalas nilang kaaway na super galing. Okay, tuloy natin. At ang lahat ng mga anak ni Israel ay natakot sa mga lalaking iyon. Palibhasa'y hindi sila nasanay lumaban sa dilim. At sila'y lubhang nataranta. At ang mga anak ni Israel ay tumaing sa Yahawa na nagsasabi, tulungan mo kami, O Yahawa. Iligtas mo kami upang hindi kami mamatay sa pamamagitan ng mga kamay nitong mga lalaking hindi tuli. At dininig ni Yahawa ang tinig ng mga anak ni Israel. At ang Yahawa ay nagdulot ng malaking takot at kalituhan upang sakupin ang mga tao ng Bet-Corin. At sila'y nakipaglaban kapwa kasamahan sa isa't isa sa kadiliman ng gabi. At nagsilaban sa isa't isa sa napakaraming bilang. Biro mo ha. Medyo nataranta na nga ang mga anak ni Israel eh. Hindi pa naman sila sanay sa makipaglaban ng madilim. Gabi to. Matindi. So, anong choice nila? Tawag sila kay Yahawa. Tawag sila. Tulungan mo kami, O Yahawa. Iligtas mo kami upang hindi kami mamatay sa pamagitan ng mga kamay nitong mga lalaking hindi tuli. Mga supot mga Canaanites, mga Amorites. Pero dininig naman ni Yahawa. So ang ginawa ni Yahawa, dahil marami yan, sila-sila na lang nag-awayan. Kapwa, kalaban ng Israelita, akala nila, kasamahan nila, pero kalaban nila, pero kasamahan pala nila. Nakipaglaban kapwa kasamahan sa isa't isa sa kadiliman ng gabi. At nagsilaban sa isa't isa, napakaraming bilang, napakarami. Sila lang nagpatayan. So, biro mo ha,
paglituin ni Yahweh na ang mga kaaway, akala nila, kalaban talaga, mga Israelita ang kalaban nila, pero hindi nila alam, ang kanilang kinalaban, kasamahan lang pala. Sila na nagpatayan. Yun ang sagot ni Yahweh, sinagot ni Yahweh sa panalangin nila. Tulungan mo kami, wag mo kami hayaang mamatay itong mga taong, mga lalaking hindi tuli. Yan. Okay, tuloy natin. Basa. At ang mga anak ni Israel na nalalaman ng Yahweh ay nagdala ng espiritu ng kalituan sa gitna ng mga lalaking iyon. At ang bawat isa ay nakipagbaka sa kaniyang kapwa kasama. At sila-sila ang nagpatayan sa gitna ng mga pulutong ng mga tao ng Bet-Kurim. At maraming buhay ang nalagas ng kastilyo ng Bet-Kurim. At higit pa, ang mga anak ni Israel, sila'y nanatili doon, natiwasay ng gabing iyon. At ang mga tao ng Bet-Kurim ay nakipaglaban sa buong gabi, na hindi nila alam na kapwa nila kasamahan ang naglaban-laban at sila ay sumigaw sa bawat direksyon sa kastilyo. At ang kanilang daing ay narinig sa malayo. At ang buong lupa ay nayanig sa kanilang tinig, sapagkat sila ay makapangyarihan sa lahat ng mga tao sa mundo. Biro mo, sa buong mundo, ito yung pinakamagaling na makipagdigma. Pero natalo sa mga anak ni Israel kasi sila-sila naman nag-away. Walang kalam-alam na sila-sila lang pala nilito. Nagpadala si Yahweh ng espiritu ng kalituhan. Ayun ang nangyari. Ngayon, tuloy tayo. At ang lahat ng nananahan sa mga bayan ng mga Kananeo, ang mga Hiteo, ang mga Amoreyo, ang mga Hebeo, at ang lahat ng mga hari sa Kanaan, at gayon din ang mga nasa kabilang ibayo ng Jordan, ay nakarinig ang ingay ng liyawan ng gabing iyon. At kanilang sinabi, tunay na ito ang mga pakikipagbaka ng mga Hebreo na lumalaban sa 7 bayan na lumapit sa kanila. At sino ang makatatayo laban sa mga Hebreo iyon? At ang lahat na nananahan sa mga bayan ng mga Kananeo at lahat ng nasa kabilang ibayo ng Jordan ay natakot na mainam sa mga anak ni Israel, sapagkat kanilang sinabi, narito, gagawin sa atin ang gaya ng ginawa sa mga bayang iyon, sapagkat sino ang makatatayo laban sa kanilang lakas na napakalakas? Takot na ang mga ibang hari sa iba-ibang lungsod, sa iba-ibang syudad sa bansang Kanaan. Sinong makakatayo laban sa mga Hebreong ito? Napakalakas nila. Hindi alam, dilito lang pala ni Yahweh yun. Relax lang pala ang mga Hebreo doon. So, ganun katindi. Okay, tuloy tayo. At ang mga hiyawan ng mga Korinita ay napakatindi ng gabing iyon. At patuloy na dumami. At nagpatayan sila hanggang umaga. At marami sa kanila ang napatay. At pagka-umaga, ang lahat ng mga anak ni Israel ay bumangon sa pagkatulog sa pagbubukang liwayway. At umahon sa kastilyo. At kanilang sinaktan ang nalabi sa mga Korinita at kakilakilabot na paraan. At silang lahat ay napatay nila. At sa ika-6 na araw ay lumitaw. At nakita ng lahat ng mga nananahan sa Kanaan, sa malayo, ang lahat ng mga tao sa Bet-Kurim na nakahiga sa kastilyo ng Bet-Kurim
Grabe no, kalat yung napakaraming bangkay. Eh sinong pumatay doon? Sila lang, magkakasama. Pero mo dito at pagka-umaga na, kasi buong gabi ang bakbakan ang lahat ng mga anak ni Israel ay bumangon sa pagkatulog. Aba, natulog lang pala ito sila Habang nagpatayan ang taga-Bitcorin, sila nagpatayan. Bumangon sa pagkatulog sa pagbubukang liwayway at umahon sa kastilyo at kanilang sinaktan ang nalabi ng mga Korinita ng kakilakilabot na paraan. Paano ang kakilakilabot na si Yahweh naman nagpalito sa kanila na sila lang ang nagpatayan. At silang lahat ay napatay nila. O yan, napatay lahat nila. Tapos ilan niya, no? Napakaraming bangkay nagkalat. So, ang mga ibang lugar, natakot tuloy sa mga anak ni Israel kasi matindi ito Napakalakas yan kalaban nilang taga-Bitcorin. Tapos napatay pa nila lahat. Ilan-ilan lang sila. So yan ang nangyari. Kabado sila. Hindi nila alam, si Yahweh ang gumawa lahat doon Kaya tuloy. At dinala ng mga anak ni Israel ang lahat ng mga samsam na kanilang nasamsam mula sa Betcorin at kanilang nasumpungan ang bayan na puno ng mga tao na gaya ng buhangin sa dagat, na sila ang naglaban-laban. At ito'y niluog ni Yahweh para hindi mapahamak ang mga anak ni Israel. At ginawa ng mga anak ni Israel sa Betcorin ang gaya ng kanilang ginawa sa Gaas at sa Taplak, at gaya ng kanilang ginawa kay Kasar, kay Sarton, at sa Shelo. At dinala ng mga anak ni Israel ang mga samsam at ang lahat ng samsam sa mga bayan. At ng araw na yon ay umuwi sila sa Sikem. At ang mga anak ni Israel ay umuwi sa bayan ng Sikem. At sila'y nanatili sa labas ng bayan. At sila'y nagpahinga doon mula sa pakikipagdigma at nanatili doon sa buong gabi. Relax sila. Actually, relax naman sila doon sa digmaan doon sa Bitcorin. Itulog lang sila Gumising lang sila sa madaling araw. Tinapos nila yung mga buhay. Pinatay nila. So, iba talaga pag si Yahweh ang panig sa atin. Kahit gaano katindi, pag panig sa'yo ang Yahweh, tutulungan ka talaga. Pero kung hindi siya panig sa'yo, dahil galit siya sa'yo, dahil sa ginawa natin mga kamalian, wala. Kawawa tayo. Hindi siya pumanig sa atin dahil sa mga pinagagawa nating hindi maganda. That's why lagi tayong gumagawa ng maganda na ikalulugod ni Yahweh. Para lagi tayong panigan ni Yahweh. Biro po naman, sa dami yung kalaban, parang buhangin sa karagatan, pero wala, napatay. Sila nagpatayan. Tinapos lang nila, pagising nila sa bukang liwayway, nang akala naman sa itong mga Hebrew Israelite, ilan lang to, 10 lang sila, pang 11 lang si Israel. Hindi pa kasama doon si Ruben at saka si Benjamin. Pero natalo yung kalaban na kasing dami ng buhangin sa karagatan. Kasi pag si Yahweh, yun nga sa ating buhay, kailangan sa ating mga paglilingkod, sa ating mga ginagawa araw-araw, tiyakin natin na ang lahat ng ginagawa natin ay ikalulugod ni Yahweh. Na hindi siya magagalit sa'yo. Wala tayong nilabag sa batas, wala tayong ginawa na hindi niya gusto. Yun po ang babantayan natin. Kasi kung gaano kalaki ang problema mo, solve lahat yan.
pag si Hawa ang panig sa'yo. Okay, tuloy tayo. Basa. At lahat ng kanilang mga lingkod, kasama ang lahat ng mga samsam na kanilang kinuha sa mga bayan, ay umalis sila at nagtungo sa bayan ng Sikem. At hindi sila pumasok sa bayan ng Sikem, sapagkat kanilang sinabi, baka sakaling magkaroon pa ng pakikipaglaban sa atin, at sila'y magsiparoon upang tayo ay kupkubin sa Sikem. At si Israel at ang kaniyang mga anak at ang kanilang mga lingkod ay nanatili ng gabing iyon at ng sumunod na araw sa bahagi ng parang na binili ni Israel kay Hamor sa halagang 5 siklo. At lahat ng kanilang nabihag ay kasama nila. At ang lahat ng samsam na binihag ng mga anak ni Israel ay nasa bahagi ng parang na kasing dami ng buhangin sa baybayin ng dagat. Aba, ang samsam nila, pati yung nakuha na, ang dami din pala. Kasing dami din ang buhangin ng dagat. Oh, yung mga tupa, baka, mga lalaki, mga babae, mga bata. Yung mga lalaki, patay nila yon. Pero yung mga babae na palaban, pinapatay. Yung babaeng matino, lalo nagmaganda, hindi, patayin. Mamaya makita nating mga mukha na yung mga Amorites at saka Canaanites. Okay, tuloy tayo. Basa. At pinagmamasdan sila ng mga nananahan sa lupain mula sa malayo. At ang lahat na tumatahan sa lupain ay natakot sa mga anak ni Israel na gumawa ng bagay na ito, sapagkat walang hari mula sa mga araw ng unang panahon na nakagawa ng gayon. At ang 7 hari ng mga Kananeo ay nagpasya na makipagpayapaan sa mga anak ni Israel, sapagkat sila ay totoong natakot sa kanilang buhay dahil sa mga anak ni Israel. At ng araw na yaon, sa 7 araw, si Hapeya, na hari sa Hebron, ay nagsugo ng lihim sa hari ng Ai, at sa hari ng Gabaon, at sa hari ng Salem, at sa hari ng Adulam, at sa hari ng Lakis, at sa hari ng Kasar, at sa lahat ng mga hari ng Kanaanita na nasa ilalim ng kaniyang pamamahala. Okay. Yung hari ng Hebron, pinatawag niya ang mga hari na mga kasamahan niyan doon sa loob ng bansang Kanaan. At kasi under naman sa kanyang pamahala para pag-usapan nila paano sila magkakaroon ng kapayapaan sa mga anak ni Israel. Kasi natakot sila sa mga anak ni Israel eh. Okay, tuloy tayo. Na nagsabi, umahon kayo, nakasama ko, at pumarito kayo sa akin upang tayo ay magsiparoon sa mga anak ni Israel. At tayo ay makikipagpayapaan sa kanila, at makikipagtipan sa kanila, upang ang lahat ng iyong lupain ay hindi masira ng mga tabak ng mga anak ni Israel, gaya ng kanilang ginawa sa Sikem at sa mga bayan sa palibot nito, gaya ng inyong narinig at nakita. At pagdating ninyo sa akin, huwag ninyong isasama ang marami ninyong tao, kundi dalhin ang bawat hari ng kaniyang 3 punong kapitan, at bawat kapitan ay magdala ng 3 sa kaniyang mga pinuno. At magsiparoon kayong lahat sa Hebron, at tayo'y yayaong magkakasama sa mga anak ni Israel, at tayo'y magsusumamo sa kanila na sila'y gumawa ng isang kasunduan ng kapayapaan sa atin. Okay. So, magkaroon na ng pistok. Pistok na eh. Oo, kapayapaan dahil natakot sila. Hindi ito mga anak ni Israel, ilan lang sila. Pero
grabe, natalo nila yung 7 mga bayan na makapangyarihan pa yung, Bitcoin. Bitcoin, pero grabe, napatay nila lahat. So, magkaroon sila ng peace talk. No. Ngayon, tuloy. At ginawa ng lahat ng hari ang gaya ng ipinadala na mensahe sa kanila ng hari ng Hebron, sapagkat silang lahat ay nasa ilalim ng kaniyang payo at utos. At ang lahat ng mga hari sa Kanaan ay nagpupulong upang pumaroon sa mga anak ni Israel, upang makipagpayapaan sa kanila. At ang mga anak ni Israel ay nagsibalik at nagsiparoon sa bahagi ng parang na nasa Sikem, sapagkat hindi sila nagtiwala sa mga hari sa lupain. At ang mga anak ni Israel ay nagsibalik at nagsitahan sa bahagi ng parang na 10 araw, at walang naparoon upang makipagdigma sa kanila. At nang makita ng mga anak ni Israel na walang anyo ng digmaan, silang lahat ay nagpulong at nagsiparoon sa bayan ng Sikem. At ang mga anak ni Israel ay nagsitahan sa Sikem. So, pero mo ha, hindi rin sila kumpiyansa eh. Hindi sila dumiritso sa bayan ng Sikem, doon na muna sila sa parang, baka may lulusob sa kanila. Pero nakita nila, wala palang lulusob, takot na pala ang mga tao sa kanila. Saka pa sila pumunta sa bayan ng Sikem. Kasi yun tahanan nila eh. Yan. Ngayon, tuloy tayo. At pagkaraan ng 40 araw, ang lahat ng mga hari ng mga Amoreo ay nagtipon mula sa lahat ng kanilang mga dako at nagsiparoon sa Hebron, ay Hapeya na hari ng Hebron. At ang bilang ng mga hari na naparoon sa Hebron upang makipagpayapaan sa mga anak ni Israel ay 21 hari. At ang bilang ng mga kapitan na sumama sa kanila ay 69. At ang kanilang mga lalaki ay 180. At ang lahat ng mga haring ito at ang kanilang mga lalaki ay nagpahinga sa tabi ng bundok ng Hebron. At ang hari ng Hebron ay lumabas na kasama ng kaniyang 3 kapitan at 9 na lalaki. At ang mga haring ito ay nagpasya na pumaroon sa mga anak ni Israel upang makipagpayapaan. Okay. Makipagpayapaan o peace talk. Na wala ng gira, tigil, putukan. Pray na tayo lahat. Yan nangyari. Kasi hindi namin kaya kayo. Grabe ang So, pansinin mo ha, pag ang bansang Israel, matino lang sa paglilingkod, laging panalo yan kahit gaano katindi ang kaaway. Pero yung nagkasala na sila, nilusob yung Assyrian Empire noong 721 BC, talo. Scattered ang 10 tribo ng Israel. Ninuno natin, napunta rito. Ninuno natin na tribe of Manasseh, tribe of Naphtali, tribe of Zebulun, tribe of Aser. Ito dito napunta. Ang iba naman sa ibang lugar sa mundo. Kasi may mali na sila. At wala nang proteksyon ni Abba Yahweh. At maraming napatay sa kanila. Basta gumawa sila ng kamalian. Hindi na sumunod sa Torah, hindi na nag-atin sa Sabat. So, kita mo yung mga ginagawa. Pagdating naman sa noong 70 AD, ganun rin, mga palpak rin mga ginawa itong mga... Anyway, 3 tribo lang natira noon. Ang tawag lang, mga Hudyo, tribe of Judah, tribe of Levi, at tribe of Benjamin. Nilusob sila ng Roman Empire, talo, wasak sila, kalat. Ang karamihan doon napunta sa Afrika.
So, anong nangyari? Itong tribo na ito, palpak kasi, marami kasing kalukuhan ginawa eh. Hindi na sumunod sa Torah, hindi na sumunod sa mga kapistahan, lahat. Ayun nangyari, na gano'n nangyari, at nanakaw pa yung original Bible scripture na mayroong 777 manuscript dinala sa Vatican. Pero kung ayos lang sana sila, katulad ito, walang kalaban na magtagumpay kahit gaano ka tindi ang kalaban. Kasi nandoon ang proteksyon ni Yahweh. Pero once gumawa na sila ng paglabag sa Torah, sa batas, kasama ang Torah doon yung Sabat, wala na. Pinabayaan na ni Yahweh. Yan. Ngayon ito, dahil matindi ang proteksyon ni Yahweh, ang mga kalaban natakot, makipagkapayapaan na. Gusto na magkaroon ng pistok. At ito, ngayon, tuloy tayo. At kanilang sinabi sa hari ng Hebron, mauna ka sa amin na kasama ng iyong mga lalaki at magsalita ka para sa amin sa mga anak ni Israel. At kami ay susunod sa iyo at pagtibayin ang iyong mga salita. At ginawang gayon ng hari ng Hebron. At nabalitaan ng mga anak ni Israel ang lahat ng mga hari sa Kanaan ay nagpipisan at nagpahinga sa Hebron, at ang mga anak ni Israel ay nagsugo ng 4 sa kanilang mga lingkod bilang mga tiktik na nagsasabi, lumaon kayo at tiktikan ninyo ang mga haring ito at saliksikin ninyo at suriin kung sila ay kakaunti o marami, at bilangin ninyo silang lahat, at pagkatapos ay bumalik kayo. Yan. So, nabalitaan sa mga anak ni Israel. Alamin ninyo, baka lulusob sa atin yan. Kung anong ginawa, marami ba sila o konti? Ngayon, anong kasunod? At ang mga lingkod ni Israel ay naparoon ng lihim sa mga haring ito, at ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng mga anak ni Israel. At ng araw na iyon ay nagsibalik sila sa mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila, kami ay naparoon sa mga haring iyon, at sila'y kakaunti lamang na bilang. At aming binilang silang lahat. At narito, sila ay 288, mga hari at lalaki. At sinabi ng mga anak ni Israel, sila'y kakaunti lamang, kaya't hindi tayong lahat ay lalabas. At sa kinaumagahan ay bumangon ang mga anak ni Israel at pumili ng 62 sa kanilang mga lalaki at 10 sa mga anak ni Israel ang sumama sa kanila. At sila ay nagbibigkis ng kanilang mga sandata ng digmaan, sapagkat kanilang sinabi, sila ay dumarating upang makipagdigma sa atin, sapagkat hindi nila alam na sila ay darating upang makipagpayapaan sa kanila. So, ang pasya ng mga anak ni Israel, okay, 62. Lahat, sama natin, plus 10 anak ni Israel ay 72. 62 plus 10, 72. Sumama din si Israel, 73 sila lahat. Kasi sabi nyo, konti naman eh. Pero akala nila, itong tik-tik naman, akala nila, gira ang sadya. Binilang lang kung marami ba o konti. Pero yung pinaka-purpose, hindi nila alam. So, ngayon, anong nangyari kasunod? At ang mga anak ni Israel ay naparoon at kasama ng kanilang mga lingkod sa pintuang bayan ng Sikem, sa tapat ng mga haring iyon. At ang kanilang amang si Israel ay kasama nila. At nang sila'y makalabas, narito, ang hari ng Hebron at ang kaniyang 3 pinunong kawan, at ang 9 na lalaki na kasama niya ay dumarating at tumingin
nangako ng pinto ang bayan. At ang hari ng Hebron ay nagpatuloy at ang kaniyang mga punong kawal hanggang siya'y lumapit sa mga anak ni Israel. At siya at ang lahat ng kaniyang mga punong kawal ay yumukod sa lupa sa mga anak ni Israel bilang paggalang. At pagkatapos, yumukod ang hari ng Hebron ay naupo na kasama ng kaniyang mga punong kawal sa harap ni Israel at ng kaniyang mga anak. Yan. So, nakita na itong dumating, konting-konti lang hari ng Hebron. Pero pagdating, yumukod sila lahat. Nagpatira pa. Pagkatapos, yumukod pa uli ang hari. Tapos nakaupo. So, yon dahil pistok nga ang gusto nilang mangyari Hindi gira Okay, tuloy. Basa. At sinabi ng mga anak ni Israel sa kaniya, anong nangyari sa iyo, o hari ng Hebron? Bakit kayo pumunta sa amin sa araw na ito? Ano ang kailangan ninyo sa amin? At sinabi ng hari ng Hebron kay Israel, isinasamo ko sa inyo ang lahat ng hari ng mga Kananeo ay naparito sa araw na ito upang makipagpayapaan sa inyo. At narinig ng mga anak ni Israel ang mga salita ng hari ng Hebron, ay hindi sila pumayag sa kaniyang mga panukala, sapagkat ang mga anak ni Israel ay hindi nagtiwala sa kanila, sapagkat kanilang inakala na ang hari sa Hebron ay nagsalita sa kanila na may daya. At nalaman ang hari ng Hebron sa mga salita ng mga anak ni Israel na hindi nila pinaniwalaan ang kaniyang mga salita. At ang hari ng Hebron ay lumapit kay Israel at sinabi sa kaniya, isinasamo ko sa iyo na tiyakin mo ang lahat ng mga haring ito ay paparito sila sa inyo ngayon sa kapayapaan o makipagkapayapaan. Yan. Kasi hindi dali-daling maniwala ang mga anak ng Israel Baka trap lang to Ngayon, nangyari, talagang sinabi rin ng hari ng Hebron na tiyakin mo, nandito yon ang makipagkapayapaan kami sa inyo. Ayun. Ngayon, ano sunod nangyari? At ang mga anak ni Israel ay sumagot sa hari ng Hebron na nagsasabi, magsugo ka sa lahat ng mga haring ito. At kung ikaw ay nagsasalita ng katotohanan sa amin, hayaan silang magsiparoon ang bawat isa sa harap namin. At kung sila'y dumating sa amin na walang sandata, ay malalaman namin na sila'y naghahanap ng kapayapaan sa amin. At si Hateya na hari ng Hebron ay nagsugo ng isa sa kaniyang mga lalaki sa mga hari. At silang lahat ay naparoon sa harap ng mga anak ni Israel. At yumukod sila sa lupa bilang paggalang sa mga anak ni Israel. At ang mga haring ito ay naupo sa harap ni Israel at ng kaniyang mga anak. At sila'y nagsalita sa kanila na nagsasabi, Yan. Meron mo dumating na yung mga hari. Nagtira pa agad, nagbow. Bilang paggalang. Tapos sabi niya, naparito kami, gusto namin kapayapaan. Hindi na tayo magira, ganon. Totoo yung aming gusto. Yan. So ngayon, mukhang naniwala na si Israel dito at saka yung mga anak niya. Tuloy tayo. narinig namin ang lahat ng inyong ginawa sa mga hari ng mga Amoreo sa pamamagitan ng iyong tabak at totoo makapangyarihang bisig. Na ano ba't walang taong makatayo sa harap ninyo? At kami ay natakot sa inyo, alang-alang sa aming mga buhay. Kaya baka mangyari sa amin gaya ng nangyari sa kanila.
Kaya kami ay naparito sa inyo upang bumuo ng isang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan namin. At ngayon, sa makatuwid, ay makipagkasundo kayo sa amin ng isang tipan ng kapayapaan at katotohanan, na hindi kayo makikialam sa amin, yamang hindi kami makikialam sa inyo. At nalalaman ng mga anak ni Israel na sila'y tunay na naparito upang humanap ng kapayapaan sa kanila. At ang mga anak ni Israel ay nakinig sa kanila at nakipagtipan sa kanila. O yan, nakumbinse. Natotoo pala talaga. Kasi itong mga hari na natira, takot na takot talaga sila. O yun. So, naganap ang kapayapaan, peace talk, agreement. Okay, tuloy. At ang mga anak ni Israel ay sumumpa sa kanila na hindi sila makikialam sa kanila. At ang lahat ng mga hari ng mga Kananeo ay sumumpa naman sa kanila. At ang mga anak ni Israel ay nagsabi na ang lahat ng mga hari ng Kananeo ay magbayad kayo ng buwis sa amin mula sa araw na ito. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga punong kawal ng mga haring ito ay nagsiparoon na kasama ng kanilang mga lalaki sa harap ni Israel, na may mga kaloob sa kanilang mga kamay para kay Israel at sa kaniyang mga anak, at sila yumukod sa kaniya sa lupa. Okay, ito na ngayon. Sige, okay. Payag na kami, pero magbuhis kayo sa amin. Magbuhis kayo mula sa araw na ito. Nagbigay agad sila ng regalo, parang buhis. At yumukod pa. At may mga kaloob sa kanilang mga kamay para kay Israel at sa kanyang mga anak. At sila yumukod sa kanya sa lupa. Nagbow down pa uli. So, ayos ang pistok. Okay, tuloy. Tayo. At ang mga haring ito ay hinimok ang mga anak ni Israel at nakiusap sa kanila na ibalik ang lahat ng mga samsam na kanilang nasamsam mula sa 7 bayan ng mga Amoreo. At ginawa ito ng mga anak ni Israel, ay ibinalik nila ang lahat ng kanilang nabihag, ang mga babae, ang mga bata, ang mga baka, at ang lahat ng mga samsam na kanilang nasamsam ay ibinalik, at kanilang pinayaon sila, at sila'y yumaon bawat isa sa kaniyang bayan. Okay, ang request naman sa mga hari, ibalik ang samsam. Ay nakita sa mga anak na sa'yo, wala namang problema, magbubuhis naman kayo sa amin mag-tax naman kayo sa amin. Sige, lahat ng samsam, binalik. Yung mga babae, mga bata, mga baka, lahat, balik. Kasi biro mo naman lahat ng samsam nila, kasing dami rin ng buhangin ng dagat yun. Mga babae, dami yun Mga magaganda pa namang mga babae nila dyan Oo. Mistisa din Ngayon, ayos na. Okay, tuloy. At ang lahat ng mga haring ito ay muling lumukod sa mga anak ni Israel. At sila'y nagdala sa kanila ng maraming kaloob sa mga araw na yaon. At pinaalis ng mga anak ni Israel ang mga haring ito at ang kanilang mga lalaki. At sila yumaong payapa mula sa kanilang mga lungsod. At ang mga anak ni Israel ay bumalik din sa kanilang tahanan sa Sikem. At nagkaroon ng kapayapaan mula sa araw na iyon sa pagitan ng mga anak ni Israel at ng mga hari ng mga Kananeo, hanggang sa dumating ng mga anak ni Israel ay manahin ang lupain ng Kanaan na naging bansang Israel. Yan. So, kapayapaan yun doon, mamana na yon yung galing na sila sa Egypt.
Galing sila sa Egypt, pabalik sila doon, gira uli yon. At maangkin na nila ang Kanaan at maging bansang Israel na. So, yan ang nangyari. Pero yung gira dito natigil hanggang sila napunta sa Egypt. Kasi tagutom eh. So, doon sila napunta. Talakay natin yan. Ngayon, ayos na. Tiwasay na, wala nang gira. Ngayon, alamin natin, itong mga Canaanites, ano bang pangalan ng bansa ngayon? Kasi ang bansang Canaan, bansang Israel na. Kaya lang, nakatira sa Israel ngayon, mga Edomites yan, hindi yan totoong Hebrew-Israelite. Mga lahi ni Esau yan eh. Oh. Mga anak ni Mastima. Ngayon, ano bang itsura itong mga Canaanites at saka mga Amorites? Okay. Basa. Mayroon bang natitirang mga Canaanites ngayon? Pinagsunod-sunod nila ang kumpletong hinomi ng 5 Canaanite na individual na nabuhay. Mga 4,000 taon na ang nakalilipas at nagtapos. Ang kasalukuyang Lebanese ay malamang na direktang mga inapo ng mga Canaanites. Ngunit, mayroon silang isang maliit na bahagi ng Eurasian ancestry na maaaring dumating sa pamagitan ng mga pananakop ng malalayong populasyon. So, may ilan-ilan naman napunta sa ibang bansa, yung Austrasian. Pero ang Canaanites talaga, mga Canaanites, sila yung mga Lebanese ngayon. Lebanese. Bansang Lebanon. Sila ngayon, Lebanon. Kasi wala na nga sila sa Kanaan, kasi ang Kanaan, bansang Israel na. Ngayon, nagpalit na sila bansa, at yun ang Lebanon, at mga Lebanese, Lebanese woman. Ito, mga babae, Mga mistisa, Maganda, Oo. Yan. Kita mo itsura? Lebanese yan. Canaanite yan, Kasi, si Kanaan kasi, ang tatay niya, si Ham. Si Ham, hindi pa nasumpa, hindi pa naging itim. Ang nanay naman ni Kanaan ay si Naama, na apo sa talampakan ni Cain, na anak ni Bilyar, fallen angel. So maganda talaga yung tsura. Mistisa, Lebanese woman, Yan na, diyan nakakuha asawa si si Simeon. Yan ang lalaki, Pugi. Gwapo sila eh. Ngayon, tingnan natin ang religion nila, basa. Nasaan na ngayon ang mga orihinal na Canaanites? Ang ebidensya ng DNA na iniulat sa American Journal of Human Genetics noong Hulyo 27 ay nagpapakita na ang mga Kanaanita ay hindi basta-basta nawala. Sa halip, nakaligtas sila at sila ang mga ninuno ng mga taong naninirahan ngayon sa modernong Lebanon. Lebanon. Bansang Lebanon. Ngayon, anong religion nila? Basa. Bago ang malawakang pag-ampon ng Islam sa Lebanon, ang rehiyon ay pangunahing pinaghalong pagano, Kristiyano at iba pang mga paniniwala sa relihiyon. Sa partikular, ang pananampalatayang Druze na nagmula sa Ismailismo ay naroroon na nagsasama ng mga elemento mula sa mga tradisyong Hudyo, Kristiyano, Gnostic,
pa rito, ang Kristyanismo ay nagkaroon ng makabuluhang presensya sa Lebanon, kasama ang Maronite Church at iba pang grupong Kristiyano na nagtatag ng mga komunidad. So, sa Lebanon, anong unang nabuong religion? Iba-iba, yung mga pagan at saka yung Christian. Yun ang nauna, Christian Saka pa yung Islam. Okay, tuloy natin. Yan. Lebanese religion, according to the latest global estimation, 61% of Lebanese population identify as Muslim. Saka pa nagkaroon ng Muslim, sila dati identify as a Christian before. Mabuti na lang, naging Muslim sila. Mas okay ang religyong Muslim o Islam kaysa Christian. That's why kita mo, may talukbong na sila eh. Ngayon, tuloy. Amorites tayo. Ang mga Amorite ay isang taong nagsasalita ng Semitic na namuno sa Mesopotamia, Syria at Palestine noong mga 2000 to 1600 BCE. Bagamat hindi sila isang natatanging pangkat etniko ngayon, pinaniniwalaan na ang mga inako ng mga Amorite ay maaaring naroroon sa modernong Syria at iba pang bahagi ng Lebanon. So ano ng Amorites ngayon? Syria. Bansang Syria. Ang iba naman sa Liban. Kasi Canaanites naman talaga sila eh. Na ibang tribo lang yung Amorites eh. Ngayon, Syria. Ang iba nasa Lebanon, Liban. Okay. Yan ang may tsura ng mga Syrian, mga Amorites. Muslim na sila. Tingnan mo mga tsura. Mga magaganda, matakaw sino. Kasi inapo yan ni Naamay. Naapo sa talampakan ni Cain. Na si Cain, ang tatay niya ay si Bilyar na fallen angel. Tapos, ang kanilang grandlolo ay si Ham. Si Ham noon ay hindi pa nasumpa. Hindi pa naging itim. That's why puti talaga sila. Tingnan mo, yan. Mga Amorites yan, mga Syrian, tingnan mo, babae, yan, Muslim na, woman of Syria. Ganda, Yan yung pinagpapatay ng mga Hebrew Israelite, mga Amorites, saka mga Canaanites, Tingnan mo maganda, Muslim na kasi sila, basa. Ano ang relihiyon sa Syria bago ang Islam? Bago ang pananakop ng mga Muslim sa Levant noong 634, ang Syria ay isang sentro ng Eastern Orthodox Christianity, ang relihiyon ng Estado ng Imperyong Byzantine. So, yan ang nangyari. Na bago naging Muslim, ang Syria ay Orthodox Christianity talaga sila. Orthodox Catholic. Christian pa rin. Yun na nga na naintindihan ko, na unang pumasok dito, yung mga lahi ni Ofer, na iba-ibang paniniwala, yung si Bathala, pasok dito ang Islam. Pagpasok ng Kastila, dala ni Magellan, dito napasok ng Christianity. Ngayon, nauna ang Islam. Pero nauna pa ang lahi ni Ofer na mga Hebrew Hintil na mga apo ni Joktan. Mga Shemite, Hebrew Hintil yun eh. Ngayon, lumalawak ang Christianity. Samantala,
Hindi naman sila original dito, mas nakauna ang Islam eh. That's why nagbuo talaga ang Imaililip, Iminilip, Freedom Fighter, para mabalik sa Islam, balik Islam ang bansa natin. Kasi alam nila na ang Christianity, kulto, sumasamba ng mga Pauline Angel. Samantala sila, si Allah lang, Allah, that is a singular of Al-Hayam. Mabasa talaga yan sa original Bible eh. Yung si Hagar, doon sa Genesis chapter 16 verse 13. So ang Allah, Yahweh, Al-Hayam, ay isa lang. Pero samantala ang God, Gadriel, Pauline Angel, Satan, ang Lord, Baal. Ang Jesus Christ, Pauline Angel din. So, Christianity, kulto talaga. Kawawa lang yung kayo mga Christian. That's why na dati, yung Christian pa ko, parang mali itong mga rebelde talaga itong mga Imailip, Freedom Fighter, gano'n. Pero ako, naniniwala, tama pala sila. Tama pala sila na dapat mabalik Islam ang bansa dahil ang Christianity kulto. Pero para magtandem ang Islam at saka yung Hebrew-Israelite. Kasi parehong doctrine eh. Manalangin, nakadapa. Mag-asawa, pareho, mag-asawag marami. Pareho, hindi kumain ng baboy. Dinuguan. Ang Hebrew-Israelite at saka yung Hebrew-Operian, Hintel, ay halos kahawig ang mga doctrine. Itong Christianity talaga iba. Ngayon, ang Sharia na mga Amorites, pero mo hawak nila sa Orthodox. Pero ngayon, anong nangyari? Kop-kop nila. What is the main religion in Sharia today? Muslim na. Kasi pinaglaban talaga nila. Bagamat majority Christian. Yun ang gusto mangyari ng Imailip, Iminilip, Freedom Fighter, o ano bang ibang grupo. Dahil the majority of Syrian are Muslim, of which the Sunnis are the most numerous form, Muslim and Arabs form. Tournament of the Circassian, followed by the Alawites and other Shia. Another group to. Divided kasi dalawang sikta ang Islam eh, Shia at saka Sunnis. Group, particularly in Ismailis and Twilis, Shirism and Druze. So, ang bansang Sharia, at least naging Muslim sila. Mas tama pa ang Christian, ang Muslim kaysa Christian. Pinaglaban nila na ang Orthodox Christianity ay naging Islam. Kaya lang, hindi nagtagumpay pa ang mga Imailip, Inilip. Kasi digmaan talaga ang nangyari. Ngayon, naintindihan ko na sa totoo, sila tama. Tama sila. Tama si Aljiboy, pumasok siya si Iminilip. Tama. Para makatulad sa Syria. Ngayon, dito tayo sa mga Hebrew naman, no? Radical Hebrew Israelite. Ito mga hitsura ng mga Hebrew. Tingnan mo, ang Semite kasi yun. Mukhang balat, ang lahi dito, balat ni Adan at saka ni Iba na katulad sa alabok. Hindi katulad sa na puti talaga kasi anak sila ng Pauline Angel, kaapu-apuhan sila ng Pauline Angel. Ito naman hindi talaga. Lahi talaga ni Adan at saka ni Iba to. Tingnan mo mga balat nila. Yan may mga terintas, may mga kalawit. Confronting the Hebrew Israelite. Yan. Yan ang mga Hebrew Israelite. Ito yung mga pinapatay nilang mga Assyrian, mga Canaanites. Tingnan mo, takot talaga sila doon kasi mga mukha, mga... sa mukha pala, takot na ang kalaban eh. Takot na mga Amorite saka mga Canaanites eh. Basa. Mga Bilang chapter 15, verse 37 to
Israelita na habang panahon sila ang maglalagay ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Susuksukan nila ito ng asol na tali. Oh, yan talagang palatandaan ng mga Hebrew Israelite. May kalawit talaga, may mga terintas. Habang panahon, silang maglalagay ng kalawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Oh, kailang iba hindi pa naglagay eh. Wala atang pambili. Oh, walang panahon. Ang budget na divert sa iba. Pero batas to ha. Nasa Tura to. Oh, Numbers 15, verse 37 to 38. Oh. Sin of church, kasalanan. Hebrew Israelite, oh, tingnan mo mga mukha. Oh. Hindi naman sila African. Kasi ang African, as in black talaga. Sila, dark na mapula-pula. Oh, dark. Oh, yan talaga mga Hebrew Israelite. Mga Juda to eh. Kailangan under sila sumpa. Oh, ngayon, tingnan mo yung Hebrew Israelite na mga lahi ni Manasseh. The tribe of Manasseh in the Philippines. Dalawa, Philippines at mayroon din sa Cuba. The tribe of Manasseh in Cuba. Cuba, bansang Cuba at saka Philippines, tribe of Manasseh. Yan. Yan, kita mo? Sino yan? Yan, mga Manasseh tribe. Sino yan, ha? Sa Isaiah 11:11. Saan yan? Dito sa and the island of the sea. Ano yan? Philippines. Yan. Sa Mindanao, Naphtali tribe. Yun. Wala pang purong mga babae. Mindanao yan, Naphtali. Tingnan mo, Mindanao, Philippines. Yan. Yan, may kalawit. Mga tribe of Naphtali to. Naphtali tribe. Ngayon, tribe of Sibulon, history, symbol, characteristic, study.com. Sibulon was the 10 of Jacob 12 son. He was born right after Issachar and his mother was Leah. The first of Jacob's wife, which may have, Sibulon ha? Basa, Sibulon. Pinaliwanag dito kung paano tayo inihatid ng isang mabangis na bansa mula sa kabilang panig ng lupa upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan na ginawa galing sa kahoy at bato. Si Magellan ay naghandog ng isang Santo Niño na estatwa kay Raha Humabon ng Sibo. Gayun din, ang salitang Sibo ay malapit na malapit sa salitang Sibulon. Yung Sibo. Sibulon. Kailang ang mga tribe of Sibulon, nadala sila sa mga Diyos-Diyosan.